naghihintay, nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo, at ang binubulong ng iyong puso. Tutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ba't ikaw ay kaagad sumusuko? Konting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa, at iniisip na natutulog pa. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso, dahil ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat nga ba na ikaw ay maghintay at himukin pang pilitin ka ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may kapal. Nakahanda ang Diyos umalalay sa'yo. Hihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso, tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo ngayon? Maulan dito sa Cabanatuan at kanina po ay nag-blackout. Akala ko hindi ako kapag-broadcast ngayon. Anyway, tayo po ay nagpatuloy. Biglang sumindi ilaw. Praise the Lord. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon ang siyang tunay na gumagabay sa atin, purihin ang Diyos. At ngayon nga po ay pag-aaralan natin ang napakalagang bagay sa ating buhay bilang mga mananampalataya
bilang iglesia, no? Ano ba ito? Ito po 'yon. Pag-aralan po natin sa gabing ito ang paglago ng isang iglesia. Siyempre kasama tayo diyan bilang Christian, ano ho? Paglago ng iglesia sa pamagitan ng cell multiplication, mga cell groups. Minsan ang tawag natin dito care groups, ano? Small groups, yan. Wesley class meeting, yan po ang mga pangalan. Ngayon, titingnan po natin dito sa ating pong lesson sa gabing ito. Ang tungkol sa cell groups, ano? At napakagandang pag-aralan po natin ito ngayon sapagkat especially pandemic, ano po? Ano bang gagawin natin kundi itong cell group na ito, ano po? At mahalaga po na magkaroon tayo ng small groups. Maaring hindi po in person, pero pwede natin gamitin ang social media, pwede natin gamitin ang Zoom, ano ho? Dito po sa article na binasa ko, sinulat po ito ni Dr. David Lim, ano ho? Siya po yung Associate Dean ng Oxford Center for Mission Studies. Sabi niya, a new phenomenon since 1980s is the rise of cell churches, especially mega churches in the cities of Asia and the world. They started as churches with cells, mainly with strategy of Uido Full Gospel Church, founded in 1958 by David Yonggi Cho in Seoul, Korea. Actually, sa kanyang article ay nagsimula lang siya ng mga panahon na yun, ano? Pero mamaya ho, di-discuss ko na ang tunay na nagpasimula ng small groups na ganito sa buhay ng Metodista at least, ano ho, ay ang ating founder sa Methodism, si John Wesley. Ayan. Pero napakahalagang pag-aralan po natin itong small groups na ito. Maari pong naka-join na tayo, no, o ginagawa natin, pero hindi natin alam paano ito nagsimula, ano, yung history nito, yung strategies nito, at ano ba ang vision na ito, ano ho? So, sa gabing ito ay i-discuss po natin ito. Okay? Si Yonggi Cho ay talagang nagtayo po siya ng simbahan sa small group, ano ho? At talaga naman pong sa pamagitan nito ay talaga namang lumago yung simbahan niya. Mamaya po ibabanggitin ko yung pong ika nga ay bilang o statistics ng kanyang simbahan. Pero yung statistics na yaon ay luma na ginamit ko. Pero kasi nung ako po nag-aaral sa South Korea, ay yun yung aking studies. Ano, hindi na ako nakabalik magbuhat po noon. Pero napakagandang pag-aralan natin from there itong tungkol sa Uido Full Gospel Church na napakarami pong cell groups ngayon. Ano ho? So ngayon po ay pag-aaralan po natin ang cell group sa noong 1990s. Ito po ang tawag sa Willow Creek Seeker-Friendly Churches. Ano ho? At meron ding binabanggit silang cell church, ayan. At churches of cells. Iba-iba yung mga termino nitong mga pastor na ito at mga simbahan na ito. Iba-iba, pero isa lang po ang ibig sabihin yan, mga kapatid. Ano ho? Kamukha sa Columbia, Bogota, ano? Meron silang ginawa doon na ang tawag ay G12, ano? G12. Yan. Sino po nakakaalam ng G12 na yan, ano? Maaring kayo po ay naka-join na diyan, ano? Meron ding D12, ano? Discipleship group. Ayan. At merong wiki church pa, yung mga nakikiuso sa Wikipedia, ayan, wiki question, ano? Ito naman wiki church, ano, ng Christ
Commission Fellowship sa Maynila po ito, ano. Meron din namang discipleship making, ano. Ito naman sa Singapore. Kaya iba-iba po yung term na yan eh. Si John Wesley nga, ang term niya, Wesley Class Meeting, ano. At sa mga Methodista ngayon dito sa Pilipinas, ay ang gamit natin ay care groups, ano. Dati-rati, ang tawag natin ay Bible study. Ayan. Iba-iba man ang terms na yan, isa lang po ang ibig sabihin yan ay isang grupo na kung saan ay we are gathering people for evangelism, nurturing of our members. Ano. Ito po yung history sinasabi ko sa inyo. No. Si John Wesley ang nagtatag ng napakarami hong class meeting sa Oxford University. Ano. Ang aim niya ay for religious satisfaction by the strict observance of the rules of the religion and ordinances of the church. Ano? Yun ang specific na layunin nila noon. Kaya sila noon, pag nag-usap-usap po sila, kumusta ang iyong pananampalataya itong linggo na ito? At meron silang kumpisalan. Ano? Sila din. Ayan. Yan ang talagang strategy o evangelistic strategy na ginawa ng mga unang Metodista sa panguna ni John Wesley, nila Charles Wesley, ano ho. At makikita po ninyo napakahalaga na bakasin natin yung saan ang galing yan, ano. Yan po hindi original do sa mga nagsasabi ng iba-ibang pangalan, ano ho. Yan ay talagang ginamit, pinasimulan ni John Wesley. Kaya lumago po ang Metodismo sa buong mundo. No? Ang mga misyonero ng mga Metodista, nagpunta po yan sa Korea at nagtatag sila ng Wesley class meetings na yan. No? At naging strong factor in the growth of the Korean Methodist Church. Hindi lang po Korean Methodist Church, Presbyterian Church, Pentecostal Church, lahat ng simbahan doon, ginamit po yan. Maaring iba-iba lang yung pangalan nila. Ngayon ang popular sa Seoul, Korea, o sa buong South Korea, ay cell groups, home cells. Ayan. Yan ang gamit nila ngayon. Pero, iba man ang term nila, yun pa rin yun. No? John Wesley, ang term niya ay Wesley Class Meeting. Pero of course, dito, sa South Korea, bininyagan nila ng iba, home cell or cell group, ano? At ito po ang ginamit nila na strategy to reach other people, ano? At napakaganda po nito na hanggang ngayon po, ginagawa nila itong cell group na ito, ano? At napakarami po ang mananampalataya ang tumanggap sa Panginoon sa pamagitan ng grupo na ito. Of course, hindi lang yun. Ano? Of course, nandun din ang prayer. Kasi parang prayer meeting din yung ano na yan, yung Wesley class meeting or cell groups. Ano? Napakahalaga po na mapaloob kasi doon sa, halimbawa, naging miyembro ka ng isang denomination or isang local church, kinakailangan sumali ka doon sa isang grupo na yon, ano? Sapagkat kung hindi, hanapin ka ng mga kapatid na yan. Ano? So, ito po, yung bilang po, noong 1993 ito, nung malapit po akong gumraduate sa South Korea, ito ang mabalik yung aking slides. Alright. Noong 1993, ito po yung kanilang naging statistics, ano ho. At maaari pong iba na ngayon sapagkat noon po ay talaga pong marami, ha? Lalo na ngayon. Alright. Ayan po. 1993, ha? 22 district leaders, 12 regional chapel leaders, 425 sub-district leaders, 6,740 regional leaders, 50,000 home cell unit leaders, 50,000 assistant home cell unit leaders, for 750,000 members. Ayan.
The Uido Church has 214 ordained pastors, 77 licensed male pastors, 401 licensed female pastors, 15 male intern pastors, and 37 female intern pastors, with a total of 744 pastors. Ayan. Hindi po denomination yan, mga kapatid. Isang local church lang yan. Uido Full Gospel Church. Isang local church. Ano? Si David Yonggicho, siya po ang senior pastor ang nagtatag po niyan. Pero, siyempre, nag-retire na po siya at yung kanyang associate ang naging pastor, senior pastor. At kamakailan lamang namatay na si David Yonggicho. Okay? So, ito ang kanyang legacy, itong isang local church na ito, Uido Full Gospel Church. Dumami po sila ng dumami. At kung kayo po ay makikibalita ngayon sa Korea, eh hindi lang po yan ang number nila. At ang maganda po ron sa kanila, mga kapatid, ay pagka po, halimbawa, gusto nung pastor, Pastor Yonggicho, ako po hihiwalay na sa local church natin, gusto ko pong magtayo sa isang lugar na ganito. Ang gagawin po nila, susuportahan nila yon. Ano? Hindi pababayang mag-isa yan. Bibigyan ng plaque yan. Bibigyan ng mga miyembro yan. At lalago din yung kanyang local church. Ganun po ang kanilang strategy doon. Ano? Hindi iiwang mag-isa yung pastor. Tutulungan nila. Alright. Now, tumingin po tayo sa scriptural foundation. Basahin po niyo yung Exodus 18, 13 to 27. Dito po makikita natin si Jethro, pinayuhan po niya yung si Moses. Kasi biyanan niya yun eh. At kasi pagod na si Moses sa lahat ng trabaho kanya, payo kanya, action kanya, decision making kanya. Itong si Jethro talagang maganda yung payo niya, no? Una, sabi dito ay basahin mo natin verse 21. To establish rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens. Ano? So, dito po makita natin, nung ginawa po niya ito ni Moses, siyempre tumagal siya kasi marami ng leader siyang isinugo. Ano? At sa halip na siya yung lahat yung nagpapayo, kumaharap sa lahat ng tao, hindi na nga siya nakakapanalangin. Ngayon, nakakapanalangin na siya. Ayan, sa verse 19, ano? At the people could regain peace and harmony. Kasi nga, hindi na sila maghihintay na napakatagal. Marami ng mga leaders ang i-entertain sa problema ng kanilang flock that time. Ano? This principle was carried on in the New Testament in response to certain needs. And deacons were formally appointed. Kaya may mga deacons na. Doon sa Acts chapter 6, makikita nyo. Lay leadership continued to be a standard in the New Testament. Hanggang sa kapanahunan na ito. Kaya meron tayong mga lay leaders. No? Malaking tulong ang ating mga lay leaders sa simbahan. Kung wala po sila, ay mahihirapan po tayo. Kaya nga, pagka ang pastor nag-iisa lang at hindi nakikialam, hindi nag-iisip, at hindi tumatrabaho ang mga laiko, mahihirapan po yung pastor, mahihirapan yung local church, yung kanilang layunin, yung vision nila, ay baka po hindi magtagumpay kasi nag-iisa yung leader, yung pastor nila. Ano ho? So, kinakailangan po talagang meron siyang katulong. Tayo pong mga pastor, kinakailangan po nating hikayatin, ano? Let us persuade our lay people to help us in sharing the gospel, in strategizing, everything. Ngayon,
Bakit napakahalaga po ang cell group, no? Akala natin ito isang ano lang to, isang strategy ng pastor o isang strategy ng iglesia, no? The primary objective of cell group is evangelism. Okay? Ibang mga pastor, ibang mga grupo, ang kanilang vision, ang kanilang objective ay hindi actually evangelism kundi fellowship lang, nurturing. Okay lang po yun, ano? Discipleship, okay po yan, ano? Pero kung talagang gusto natin na umunlad yung iglesia natin at dumami, ay kinakailangan ng ating primary objective ay evangelism. Papaano may hikayat yung ibang mga tao. Yan. So, tandaan po natin yan. At kinakailangan yung mga miyembro po natin. Meron yung tinatawag na lifestyle evangelism. Kinakailangan sila po ay nagnanasa din na magdala ng mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Ano? Hindi po yung nagtataboy pa. Meron po kasing ganyan. Ano? Sa halip na sila ay makapagdala sa paanan ng Panginoon, dumami ang iglesia, hindi nakapagtataboy pa tayo. Hindi ganon. Kailangan makita sa ating buhay ang pananampalataya, pagiging disipulo, at gawin po natin na maging lifestyle natin yung pong pagdadala ng mabuting balita sa iba, pagdadala ng naliligaw ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Amen po ba? So, kinakailangan po ay tandaan natin yan. Ano ho? Cell group is for evangelism. And you can do nurturing, discipleship, but the primary objective is evangelism. Yan. Now, ano bang kahalagahan itong kuwan na ito? Cell group na ito. Tingnan natin ano bang kahalagahan nito sa buhay natin, ano? Siyempre, personal communication ng ebanghelyo. Kung minsan, sa malaki ho kasi simbahan, kung minsan di magkakilala, di ho ba? Pero sa small groups, magkakilala. Kung minsan, nagsisharing nga ng problema dyan, nagiging close pa sila. Kaya maganda yung small groups small group na in person or face to face o kaya naman ay through social media or internet. Yan na po ang trend natin ngayon. Kaya pwede tayo magkaroon ng cell group through internet, social media. May mga libre naman pong mga platform, ano, like Google Meet, ano. At kung gusto niyo medyo maganda-ganda yung reception, yung video niyo, yung audio niyo, you can use Zoom, ano, o kaya Google Meet is okay din, ano? Ayan. So, kinakailangan po ay mag-launch tayo niyan at pag nag-launch po tayo, kinakailangan po ang asa isipan po natin ay evangelism, ano? At pangalawa po, siyempre, ito. Home cell groups are designed to train all believers to be lay ministers and function in their fullest capacity within the body of Christ. Yan. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang tayo mag-evangelize sa iba, kundi gagawin din natin ito, no? Yung i-train natin yung mga mananampalataya na maging leader din sila. Hindi habang panahon nakikinig lang sila, no? Kinakailangan turuan at i-push natin na sila'y mag-lead din sa Bible study o sa cell group, ano ho. Hanggang sa dumating ang pagkakataon ay maging bihasa din sila at maging mahusay. Saan ba nagsisimula yung yung mga mahuhusay na preacher, mga professor, di ba? Ganun paunti-unti. So, let us help them, ano ho. Pangatlo, home cell groups provide the interpersonal context in which a person can become a doer of the word
and not a hearer only, no? So dito ay magkakaroon tayo ng mas malapit na pakikipag-ugnayan, ano, medyo close tayo sa isa't isa dito at lalong mapag-iigi natin yung pagtuturo, pag-share ng ebanghelyo sa isa't isa. At ang maganda rito ay pwede nating i-guide yung iba na, let's say, yung mga baguhan pa, na ipamuhay yung ebanghelyo, yung salita ng Panginoon, at gayon din naman ay ibahagi ito sa iba. Yan. So, yan ang another significance, ano? Pangapat, home cell groups help communicate the church total life and goals. Halimbawa po, malaking simbahan, no? Kung minsan na hindi dumadalo yung iba, lalo ngayong pandemic, hindi dumadalo yung iba sa bahay lang nila. Hindi rin dumadalo sa social media, sa virtual worship, Kaya walang way na makipag-communicate, no? Kung noong unang mga panahon, before pandemic, ginagawa natin ang in-person. Ay napakabisa po nito. At sana ay bumalik ang panahon na yon upang sa ganon mas mabilis po ang ating interpersonal relationship and evangelism. Pero ganun pa man, sa panahon na ito, panahon ng pandemic, pwede nating gamitin ang social media to communicate the gospel at magkaroon tayo ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Okay po ba? Now, cell groups provide a way for Christians to learn to serve one another in practical way and helping each other. Kasi nga, close kayo, di ba? Kung minsan, body-body na kayo, kakaibigan na kayo, kung mayroon silang problema, nakakatulungan kayo, di ba? At napakaganda po nito, At talagang yung mga bagay na hindi naman na kailangang palabasin, kayo na mismo ang magtutulungan sa isa't isa. Yan. Kaya napakaganda nung mayroong small groups lamang, halimbawa mga 6 to 12 lang kayo. That's okay na magandang bilang na ito. Cell groups provide a place for individuals to share their burdens and pray for each other. Yan. So, kaya nga, pagkakuan yung problema natin sa isa't isa, pinapanalangin po natin ito. Hindi lang po yung pastor na nalangin para sa inyo, kundi yung kasama natin sa grupo. Alright. Napakahalaga po, nagpapanalanginan tayo sa isa't isa. Ngayon po, through social media na, Kaya kayo po, kung hindi pa kayo miyembro dito sa Misyon at Panalangin na group chat, mag-join po kayo. At yung pong mga prayer request nyo, hindi lang po sa araw ng Martes o Miyerkules na ipagpipray, 24/7, pinagpipray po natin yung inyong mga concern. Ayan. So, join with us sa Misyon at Panalangin na group chat. Ayan. I-PM nyo ako kung hindi pa kayo miyembro at hindi nyo alam kung nasaan nyo. Kung minsan po, naka-hide yan. Another thing, okay? Cell groups provide a place for individuals to share their burdens and pray for each other. Allow a church to grow large while at the same time preserving personal care and sense of belonging. Ayan. Anong ibig sabihin to? I-highlight ko na lang ito. Ang simbahan ay lalago sa pamagitan ng dumadaming small groups, cell groups. Pag dumadami po ang grupo, siyempre lumalago, lumalaki ang inyong simbahan. At mas nagiging mabisa ang nurturing ng bawat isa sapagkat magkakalapit kayo at magkakilala kayo. Kaya napakaganda po nito. Meron kayong sense of belonging, ika nga. Alright. Cell groups allow a church to grow large while at the same time preserving personal care and sense of belonging. Ayan, naulit yun.
Provide an environment where new believers can receive love and care. Ayan. Kasi kung minsan, walang barkada yung bago no? Pagka may bago na aya, siyempre yung nag-aya, yun lang ang barkada niya, no? Yun ang kabady niya. Ngayon, dahil small groups, train tayo na i-welcome natin at kaibiganin din natin yung newcomer sa small group natin. Kaya napakahalaga po niyan, mga minamahal na mga kapatid. Ano po? Alright. Dito po muna tayo titigil, mga kapatid, kasi mahaba po ito. At yung pong part 2 at part 3 ay susunod na linggo po. Ano po? Kaya kailangan pong bumalik kayo. At tayo po yung papatuloy sa gabing ito sa ating pong gawain. At mamaya po ay babasahin natin yung mga prayer request nyo. Huwag kayong naalis. Ano? At titingnan po natin sa social media, sa Facebook, kung sino po yung mga bisita natin ngayon. Ano ho? At siya nga pala, mamaya po, bago matapos ang ating programa, ay dadaan po dito. Makita nyo itong dumadaan dito. Papalitan po natin ito. Dadaan po kung saan nyo makita yung 3 bagong libro. No? 3 bagong libro. I-download po nyo ito. At magagamit po ninyo sa mga Bible study nyo sa small groups po ninyo. Okay? So, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong gawain sa gabing ito. Sinasabi ng salita ng Diyos, siksik-liglig at umaapaw, ang siya ninyong maranasan pag nagbigay, pag nagbigay. Magbigay na may kagalakan, magbigay na mula sa puso, magbigay may pagmamahal, kung ano ang iyong tinanim, siyang aanihin. Magbigay na may kagalakan. Di na kayang pigilin pa, iniwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, ng papurit at samba. Araw-araw at pupuri, araw-araw ako ay sasambahan. Nagpapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw ako pupuri, araw-araw ako ay sasambahan. Nagpapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa, pag-iliwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako Yan. Tayo po ay magtutungo sa ating pong mga kapatid sa social media na kasama po natin ngayon. Tingnan natin kung sino yung mga dumaan dito, ang mga nanatili. Yan. Purihin ang Panginoon. Alright. Bumati ang Pastor Jesse Bunyag. Salamat po. Mula sa Northwest, si kapatid na Gerson Mariliano. Mula sa Wesleyan 3rd, si kapatid na Ruth Lagio. Yan.
and Lorna Legaspi, si Marites Domingo Enriquez mula po sa Aliaga, si Jaconisa Mary Grace Bidad, bumati din sa atin, si Mrs. Cleopi Parungaw, ayan, salamat po, at gayon din ang kapatid na Marilu Domingo, mula po sa Balok, si Ate Lira Flor Arosena, mula sa Aliaga, Elma Celestino, salamat po sa inyo. Feliciana Mayandok, ayan. Saan ba kayo ngayon na kapatid na Feliciana? Mula po sa United Kingdom, sa England, si Reverend Leonardo Alvaro. Yan. Papasalamat siya sa ating pong topic ngayon. Actually, yun po ay napakahalagang pag-aralan ng ating mga kapastoran at mga leaders ng iglesia. May humahabol mula sa Australia. Marami po tayong mga kapatid, na kung saan gagaling, Australia, meron sa England, kung saan lugar sa Pilipinas. Salamat po sa inyo. At ngayon po ay sasamahan nyo ako sa pananalangin. At hindi lang po ako mananalangin ngayon, kundi si Reverend Laura Pajarillo. Yan. Kasama po natin siya ngayon sa pananalangin. At magpipray po tayo dito at later on siya naman po ang magpipray. Yan. Si Daisy Pajardo daw po siya. Ayan. Si Daisy Daisy Pajardo, dating membro po natin sa Cabiao, na ngayon ay nasa Australia. Tama po ba? Amen. So tayo po ay sumandaling yumukod at manalangin sa ating Panginoon. At naniniwala ako na pakikinggan tayo ng ating Panginoon sa ating mga pananalangin. Amen po ba? Amen. Alright, let us pray. Aming Ama at aming Panginoon, sa gabing ito kami lumalapit sa iyo sa diwa ng kapakumbabaan. Dalangin po namin, O Diyos, na Ikaw ang gumabay sa amin sa kabanalan. At inihiling po namin, O Diyos, na tanggapin mo ang aming pagpapasalamat sa iyo, sapagkat sa nagdaang mga araw, Ikaw ang nagpagaling sa amin, Ikaw ang nagpala sa amin. At Ikaw, O Diyos, ang siyang nag-iingat sa amin. Ngayon nga, O Diyos, aming nilalapit sa iyo ang mga nasa slides. Mayroong mga nagdaraos ng kanilang kaarawan sa linggo na ito at nagdaos ng kaarawan, nagdaang mga araw. Pagpalain mo sila, O Diyos, at Ikaw mag-ingat sa kanilang buhay. At ngayon nga, O Diyos, ang mga may karamdaman, Ikaw magbangon sa kanila. At yung mga yumaong mga kapatid namin, ay Ikaw, O Diyos, ang magpala din sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang aming ministeryo saan man kami naroon, at nawa, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu ang siyang sumaamin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Diyos, salamat po sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin.
Salamat sa proteksyon at pag-iingat mo, lalo tigit sa iyong mga anak na bahagi ng gawain ng paglilingkod, ang lahat ng frontliners na naglilingkod sa hospital, sa mga karsada, at sa iba't ibang lugar sa panahon ng pandemya. Amin din pong inilalapit sa iyo ang mga pamilya na nakaranas ng kalungkutan sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, mga kaibigan namin na pumanaw dahil sa pandemic na ito na aming nararanasan. Dakilang Diyos, salamat po sa pagmamahal mo sa mga pamilya na nangungulila, nawala ng mga mahal sa buhay, nawala ng mga magulang, kapatid, pamilya, kaibigan na lumalapit sa iyo, Panginoon. At hinihingi namin, bigyan mo sila ng kaaliwan, lalo tigit ang mga kapatid na nangulila, kaming mga manggagawa na nakaranas na mawala ng aming mga kasama sa paglilingkod sa iyo. Ang pamilya ng kapatid na Pastor Padulina at ang iba pang mga pamilya, mga manggagawa mo na kinuha mo sa aming piling. Lord, bless niyo po sila, bigyan ng kaaliwan at patuloy na maranasan nila ang iyong pagkupkop at pagkalinga. Ang mga missionary pastor na nag-aaral sa seminaryo, mga professor, mga teacher, volunteer workers, deaconess, at lahat ng iglesia sa buong mundo, Panginoon, ang mga Christian churches, Lord, nilalapit din namin sila sa iyo. Bigyan niyo po sila ng kaaliwan ng pag-asa at ng walang hanggang pag-ibig sa pamagitan ng patuloy na proteksyon na nagmumula sa iyo. Patuloy po naming inilalapit sa iyo ang mga kapatid na nakakaranas ng stress, ng mga kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Bigyan mo po sila ng pag-asa sa kanilang buhay, patuloy mo silang samahan, dakilang Diyos. At patuloy mo ring samahan, Panginoon, pagpalain ang mga proteksyonan, ang mga kapatid naming mga mananampalataya sa iba't ibang dako, Panginoon. Magkaroon sila ng kapayapaan at bigyan niyo rin po ng kapayapaan ang aming bansa, ang lahat ng mga anak mo na sumusunod, naglilingkod sa iyo. Amin din pong dinadalangin ang patuloy na kagalingan, ang kalakasan ng iyong mga anak na ngayon ay kasalukuyang dumaranas ng mga karamdaman dala ng COVID-19. Alam mo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Alam mo ang kanilang buhay, ang kanilang paglilingkod, ang pagmamahal ng kanilang mga pamilya. Lalo tigit ang mga pamilya na malayo sa kanilang piling, ang kanilang mga mahal sa buhay. Lord, dipuin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang iyong mga anak na mayroong karamdaman. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, bigyan niyo po sila ng pag-asa na ikaw ang Diyos na sa kanila'y patuloy nakakalinga at patuloy na pagpapala. Pagpalain mo rin ang mga anak mo na nangangailangan ng wholeness and blessing, continuous wholeness and blessing na nagmumula sa iyo. Patuloy po namin silang nilalapit sa iyo, patuloy mong dinggin ang kanilang mga panalangin. Patuloy niyo po silang samahan at patuloy nilang maranasan ang iyong kapangyarihan. Patuloy din namin nilalapit sa iyo ang Metro Nueva Ecija District of UNC at ang buong Metodista at ang koneksyon nito sa distrito, ang mga plano, mga pangarap at pangunguna ng DS, ng distrito ay patuloy niyo pong samahan kasama ng mga manggagawang pastor, deaconess, volunteer workers, lay leader, lay people at mga anak mo na patuloy na sumusuporta
sa kabinete, ang aming obispo, ang conference clergy, deaconess, workers, and lay leaders. Patuloy niyo po silang samahan, pangunahan sa kanilang paglilingkod. At ang Chosen Christian School sa Balok, Panginoon, patuloy po namin silang nilalapit sa iyo. Patuloy nilang maranasan ang iyong kapangyarihan at ang iyong pangunguna para sa kanilang paglilingkod, dakilang Diyos. Salamat o Diyos sa patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo rin po ang akin din pong dinadalangin, ang Wesleyan Third Millennium UMC at ang family nito, Panginoon. Patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyong gamitin sa paglilingkod, lalo't higit ang kanilang pastor na siyang ginagamit mo para sa misyon at panalangin. Patuloy niyo pong pagpalain ang iglesyang ito sa kabuuan at ang aming mga dalangin para sa iyong mga anak na patuloy na humihingi sa iyo ng pangunguna, pamamatnubay, at patuloy na mahayag ang iyong kapangyarihan sa pamagitan ng iyong walang hanggang pagpapala na nagmumula sa iyo. Lord, amin pong dinadalangin ang prayer for Wesleyan Third Millennium UMC, ang prayer ng pagbubukas ng Christian Radio FM 108 dito sa Nueva Ecija, na magiging host ang mission at panalangin and Primap. Salamat o Diyos sa pribilehiyo na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa iyong mga anak, lalo tigit sa iyong lingkod na tinawag mo upang manguna sa gawain ito. Lord, maraming salamat. Patuloy nawang maranasan ng bawat isa ang iyong kapangyarihan. At bawat anak mo na lumalapit, nagtitiwala at dumadalangin para sa gawain ng paglilingkod sa iyo. Para sa pandemic na ito, Panginoon, napakarami ng mga anak mo ang namaalam sa daigdig na ito, dala ng pandemic. Pero salamat o Diyos, na sa kabila ng pandemic, patuloy mo kaming ginagabayan, patuloy mo kaming sinasamahan, patuloy naming nararanasan ang iyong kapangyarihan. Lord, dalangin namin ng bawat isa na lumalapit sa iyo sa mga oras na ito, sa pamagitan ng aming misyon at panalangin, ay patuloy mo, Panginoong, dinggin. Patuloy na maranasan ng bawat isa ang iyong kapangyarihan. At lagi naming maalala na sa mabuhay at sa mamatay ang iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo. Kami, Panginoon, ay lalaging makakaranas ng iyong pagpupkop at pagkalinga. Kaya maraming salamat, dakilang Diyos, at umaasa kami na ang iyong pagpapala at ang iyong proteksyon lalaging tatanggapin ng iyong mga anak. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang nangako sa amin, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Huwag kaming matakot sapagkat ikaw ay laging sa amin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Salamat o Diyos, sa iyo ang papuri, ang pasasalamat, at patuloy na mahayag ang iyong kapangyarihan sa pamagitan ng patuloy na pagpapahayag ng iyong mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng misyon at panalangin na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa buhay ng Pastor Sergio Arevalo. Salamat sa kanyang pangunguna. Salamat sa kanyang matapat na paglilingkod. Patuloy niyo pong pagpalain ang kanyang ministeryo ng paglilingkod sa iyo. At patuloy na mahayag ang iyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Amin pong kiniklaim sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ng aming dalangin, tatanggapin po naming may pagpapala mula sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen.